Hello po mga kababayan, medyo lumalakas yung yung hampas ng hangin dito po sa amin. Yan o, naririnig po ninyo. Akyat tayo dito sa second floor. Pakita ko sa inyo, mga kababayan, medyo malakas na yung hampas ng hangin. Ayan o. Pero palampas na dito sa amin. Buti na lang. Ayan. Umampas sa roll-up namin. Medyo malakas na po, mga kababayan. Yan na ugob. Inahampas po. Pero madahon pa naman. Yan ang sitwasyon dito sa amin. Typhoon signal number 3 ang Legazpi, and the rest of Albay is part of Albay, mga kababayan. Typhoon signal number 4 sa Bagyong Juan. Makikita ninyo ang sitwasyon, medyo lumakas. Yan o. Hinahampas ng malakas na hangin ng Legazpi City ngayon. Ayan, sa estimate natin mga 80 kilometers per hour siguro yung lakas ng hangin dito sa Legazpi. Yan, malakas yung hampas. Hindi ko pwedeng buksan yung bintana namin kasi siyempre delikado. Grabe po, mga kababayan. At lumakas na rin, baka magbaha. Lumakas na rin po yung yung bagsak ng ulan, mga kababayan. Yan o. Pero hindi pa man po, hindi pa man uubos yung hindi pa man nalalagas yung mga daon nitong ugob. Hindi ko lang alam sa Tagalog kung anong ugob. Ang bunga niyan, ginugulay, parang langka o jackfruit. Wala ang taong lumalabas po kasi delikado. Lahat na po nasa evacuation center. May mga tao dito. Marinirig ninyo ang hampas dito. At sinafety na namin para sigurado. O, diba? Yan po ang sitwasyon dito sa amin, mga kababayan. Burn out na dito sa amin, kaya lang kami, may solar power kami, kaya walang problema. Maririnig po ninyo yung ragobnob, yung tawag dito sa amin, parang tunog ng eroplano. Yung lakas ng hangin kasi sa taas, yung humahampas. And doon sa may parting Mayon Volcano, parang may tumutunog na thunderstorm, thunder po. Baka yung mga bato mula sa slope ng Mayon Volcano rumaragas sa pababa, dala ng tubig baha po. Ito yung sitwasyon sa 3rd District of Albay, UAS. Halos zero visibility, wala ng tao. At mabuti naman, dati itong binabaha, wala pang tubig baha po. Ito mula sa 1st District of Albay, sa kanila typhoon signal number 4. Pero hindi masyadong malakas yung bagsak ng ulan. Breaking news sa report ng GMA. Ayan. Work in government offices in NCR, CAR, and regions 1, 2, 3, 4, A, 4B, region 5, dito sa amin siya. And 8 is hereby suspended ngayong bukas, November 10, sabi ng Palasyo Malacanang. And classes at all levels in the aforementioned regions as well as Region 6,
7 and Negros Island are also suspended November 10 and 11. Kasi siyempre, kailangan pang maglinis. Kaya hanggang Tuesday, clearing operations after na dumaan yung bagyo. Ito yung sitwasyon sa Catanduanes. Kanina po, may storm surge. Yan. Storm surge. Pero may mga tao pa, oh. May mga tao sa gilid. Inabot na yung bahay ng storm surge, mga kababayan. Yan. Ito sa Kimantong Daraga, yung situation po. Medyo baha na rin po. Yung kalsada po sa Kimantong Daraga, baha na rin po. Ayan po ang sitwasyon ng Typhoon 1, mga kababayan. Ito yung mga nauna nang bumagsak na mga kahoy sa Dilapas, Barangay Dilapas, Diraga, Albay. Yan po. Ito yung storm surge sa Baras, Catanduanes po, as reported by Manila Bulletin. Yan, umabot sa mga kabahayan po, storm surge. Courtesy of Danilin Manalo sa kanyang FB post, Baras, Catanduanes. Barangay Agban, Baras, Catanduanes. Ito yung Catanduanes po. Ito yung sitwasyon naman sa Tardisia, Ginobatan, Albay. Yan, malapit sa Mayon Volcano po. Yan ang lakas ng hangin, hampas ng Bagyong Juan dito po sa amin. 3rd District of Albay po siya. Yan ang image, mga kababayan, satellite image, talagang kasing laki ng Pilipinas ng Bagyong Juan. Yan ang mata ng bagyo. Matindi po. Ito naman sa Santo Domingo, Vera, Catanduanes. Yan ang current location, situation, mga kababayan, ng Super Typhoon 1. Nasa taas na siya ng Catanduanes, papunta na siya sa Northern Luzon, mga kababayan. Ito yung kanina na sitwasyon sa Pulangi, Albay, 3rd District of Albay, bahang-ba na din sa kalsada. Sentro mismo siya, mga kababayan. Kanina siyang 9:55 in the morning, 1 hour ago. Ito yung sitwasyon sa Vera, Catanduanes, na nasa typhoon signal number 5 sila ngayon. Talagang malakas ang tinamaan yung Catanduanes ng malakas na hangin. Ito naman sa Bulan, Sorsogon kanina na madaling araw, baha na po, mga kababayan, kanina pa na madaling araw, mataas yung tubig sa Bulan, Sorsogon. Ito yung matindi sa Purok 4 sa Masarawag, Ginobatan, Albay. Talagang matindi. Nasa kwansya po ng Mayon Volcano. Nasa slope na kasi siya ng Mayon Volcano. Yan na tubig na yan po, galing mismo sa sa slope ng Mayon Volcano. Ganyan katindi ang ragasa ng tubig po. You see, nakakatakot talaga po. Pero yung mga tao dyan, hindi pa rin umaalis. Tingnan ninyo. May nakakuha pa nga ng video. Sa kalsada po siya. Kalsada itong dinadaanan mismo. Paulit-ulit na siyang dinadaanan po ng baha. Pero yung mga tao hindi pa rin umaalis. Sabi ko nga, permanent relocation ang kailangan nila dyan, mga kababayan. Kasi mahirap nang baguhin yung direksyon ng tubig, mga kababayan. Kahit maglagay ka pa dyan ng flood control project, sayang yung mga malalaking bahay sa paligid po. Ito kanina sa San Francisco, Pulangi, Albay. Mataas yung tubig, mga kababayan, kanina. Yan, hanggang ngayon binabaha sila, San Francisco. Yan Pulangi, Albay po siya.
Barangay San Francisco. Ito yung sa Barangay Gogon, Vira, Catanduanes. O, ganyan na kataas yung baha po. Lubog na pati yung church, mga kababayan. Ito sa Barangay Bagong Bayan, Daragalbay, may mga landslide na po, paunti-unti. So, delikado sa mga sasakyan, baka bumagsak. Bundok ito po. Siyempre, saturated na po ng tubig. Ulan, yung bundok, talagang kahit may mga kahoy dyan, delikado pa rin yung landslide. So, yan ang truck ng bagyo, mga kababayan. Right now, nandito siya. So, papuntang Aurora, Isabela. Ito yung railway sa San Rafael, Ginobatan, Albay, na damage na po. Yan. Boundary ng Maipon at San Rafael, Ginobatan, Albay. Railway, damage na po. Ito yung forecast ng Pag-asa, mga kababayan. Kita rin natin na mamayang gabi, inaasahan na po natin natatama naman sa kalupaan, either Aurora po or sa may southern part ng Isabela, yung bagyo at babaybayin niya po itong northern or central Luzon bago tuluyang lumabas ng patungo po sa may West Philippine Sea bukas ng madaling araw. Inuulit ko po, no, pinakamararanasan yung malalakas na mga ulan at malalakas na hangin na dulot ng bagyong Uwan simula po ngayong araw ng Linggo hanggang bukas, lalo na po bukas ng umaga ng Lunes. Posible naman itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility araw po ng Martes. Posible po umaga ng Martes. Makikita po natin sa track, maaari siya muling pumasok ng Philippine Area of Responsibility araw ng Huwebes, patungo po dito sa may bahagi ng Taiwan. Sa ngayon po, patuloy pa natin itong i-monitor at kung makaka-apekto pa ito sa ating bansa. So posible po siyang pumasok muli ng PAR ng Huwebes, pero by Friday ay muling lalabas. So maaari din siyang tumama sa may bahagi ng Taiwan bilang isang severe tropical storm category na bagyo. Sa ngayon nga po, nakataas ang signal number 4, particular na sa Polillo Islands, eastern and central portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, sa Catanduanes, eastern portion ng Albay. Signal number 3 naman ngayon sa may southern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, the southern portion ng Abra Mountain Province, Ifugao, Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales. Sa amin po dyan sa Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora at ang Metro Manila ilalim na ngayon ng signal number 3. So latest po yung Catanduanes, typhoon signal number 5 na po. So ingat lang mga kababayan, lagi lang manalangin at huwag lalabas po sa kasagsagan ng pagtama ng bagyo. Kasi yung iba, natutokso po na lumabas agad-agad pag kumalma yung hangin. Ang bagyo po, may pabugso-bugso. Minsan na kumakalma, pagkatapos afterwards, babalik ulit yung malakas na hangin. Kasi pabugso-bugso nga po yung pagampas ng hangin. Ang delikado po yung mga falling trees at yung mga lumilipad na yero. At siyempre yung baha at yung mga kawad ng kuryente, mga poste ng kuryente. So, wag pong lalabas kahit tingin niyo sa paligid medyo kumalma na at tumila yung ulan. Makinig sa mga warnings and advisories ng ating mga disaster officials. Okay po?